Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kauna-unahang agricultural machinery complex inilunsad na sa bansa. MSRP sa pulang sibuyas, itinaas na sa 150 pesos kada kilo. Mga nasa likod ng agri-smuggling, patuloy na inuusig ng Senado. Anti-political dynasty bill, isinusulong na maisabatas na. Monterrazas project sa Cebu, opisyal nang sinampahan ng kaso ng DENR. At Oplan kontra baha, mas pinaigting ang operasyon sa tulong ng DPWH at MMDA sa Metro Manila. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, itinaas na ng Department of Agriculture ODA ang maximum suggested retail price o MSRP para sa pulang sibuyas sa 150 pesos kada kilo. Kasunod ito ng naiulat na bahagyang pagtaas ng import price ng pulang sibuyas mula sa major sources gaya ng China, Poland at India na nagtulak ng pagtaas mula sa unang ipinatupad na 120 pesos kada kilo na MSRP. Samantala, mananatili namang 120 pesos kada kilo ang MSRP ng puting sibuyas. Samantala, magpapatupad na ng full alert level status ang kapulisan para sa pagtitiyak ng seguridad ngayong holiday season at sa simula ng simbang gabi sa December 16. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Sisimulan na ngayon ng Philippine National Police o PNP ang pagtitiyak ng seguridad sa holiday season, partikular sa pagsisimula ng simbang gabi sa December 16 at magpapatupad na ng full alert level status sa mga kapulisan sa naturang araw. Ayon kay Acting Chief PNP Jose Melencio Nartates Jr., nasa 70,744 na mga police personnel ang idideploy o ipapakalat sa iba't ibang lugar sa bansa para ngayong Kapaskuhan. Batay naman kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, may posibilidad na tumagal hanggang January 4 sa susunod na taon ang full alert status ng kapulisan. Magroronda umano ang mga itinalagang pulis sa mga pangunahing kalsada at mga simbahang Katoliko para sa tradisyon ng simbang gabi. Kasabay nito, tututukan rin nila ang transport hubs kung saan dadagsa ang mga babiyahe pauwi ng probinsya at ganoon na rin sa mga shopping centers katulad ng Baclaran at Divisoria kung saan dadagsain naman ng maraming mamimili. Pinaalalahanan naman ni Asilo ang lahat na dapat ay maging alerto sa paligid laban sa mga mananamantala ngayong holiday season. Sa kabilang banda, pinaiigting rin ng kapulisan ang pagbabantay sa mga komunidad alinsunod sa pagpapatupad ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan sa ipinagbabawal na pagbenta at paggamit ng iligal na mga paputok. Muling pinaalala ng PNP na bawal pa rin ang ilang uri ng paputok sa ilalim ng Republic Act 7183 tulad ng Piccolo, Watosi, Lolo Thunder, Giant Bawang at iba pang delikadong paputok kahit saan mang lugar. Samantala, nakikipagtulungan na ang PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno kasama ang LTO at MMDA para naman sa pagsisiguro ng maayos na lagay ng mga kalsada at trapiko sa mga mananakay ngayong holiday rush. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Maghahandog naman ang Department of Transportation o DOTR ng 12 days na libreng sakay sa LRT1, 2 at MRT3 ngayong Kapaskuhan. Magsisimula ang libreng sakay sa December 14 hanggang sa December 25 kung saan bawat araw may nakatalagang sektor na makapagbabiyahe ng libre. Layunin ng programa na magkaroon ng komportableng pagbiyahe at maipadama sa mga mananakay ang diwa ng Pasko. Sa
ibang balita naman, nagbabala si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Health Minister Dr. Cadil Sinolinding Jr. sa publiko laban sa pagbili ng health supplement na ginkgo biloba gummies. Ito'y kasunod ng kumalat na video sa Facebook kung saan ine-endorso umano ng Health Minister ang produkto at napag-alamang peke, edited at gumamit ng AI upang gayahin ang boses ni Sinolinding sa naturang advertisement. Nakipag-ugnayan na ang Health Minister at iba pang BARM officials sa PNP at NBI upang matuklasan ang nasa likod ng produksyon at pagpapakalat ng pekeng product advertisement video. Sa kabilang banda, sinimulan na ang pagtatayo ng kauna-unahang agricultural machinery sa bansa nitong Miyerkules sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaganapan kung saan binigyang diin niya na mas mura at mas madaling makuha na ngayon ang mga makinaryang angkop sa pangangailangan ng bawat Pilipinong magsasaka. Samantala, namahagi rin ng Department of Agriculture ng mga 4-wheel drive tractor para sa komunidad ng magsasaka sa naturang lugar. Para sa lagay ng panahon, inaasahan ang malamig na panahon sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, bunsod ng paglakas ng amihan sa weekend ayon sa Pag-asa. Makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, bunsod ng shear line, habang sa Batanes, Apayao, Abra at Car ay makakaranas ng pag-ulan bunsod ng amihan. Samantala, wala namang nakikitang low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Susunod sa News Force. Education budget, panawagang hindi na mabawasan sa BICAM. ₱172 na pamilya nasagip sa lansangan sa ilalim ng pag-abot program ng DSWD. Mga nasa likod ng agri-smuggling, patuloy na inuusig ng Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.